Ay, magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Ay, salamat doon sa dumadagdag na subscriber, no? Ay, nanood ako nung kongreso. Hindi ko dumaling si Kibulog. Tayo nga. Kinontempt po siya, no? Pero nakahirit si Topacio, no? Na nagmakawa, na bigyan pa siya ng palugit para kausapin si Kibuloy na dumalo. Oh. At bigyan nyo ika ako ng konting panahon at 5 days yata hiningi ni Topacio na para kausapin mabuti ang kanyang kliyente. At pagpapayuhan daw niyang mabuti. Oo. Pumayag ho yung camera, no? Kaya si Badcaster hindi ho maganda yung mga maganda naman. Nagtataka lang si Badcaster. Bakit pinagbibigyan itong mga ganitong klaseng kahilingan? Maski yata si Subiri, ayaw ding paaresto pa si Kibulog. Dahil lala naman nangyari doon sa ni Kimo yung 8 gusto niya pinapagpirma hanggang 4 lang hindi naman tumaas so dapat sabi nga ni Senador Risa Ontiveros, aresto na. Si Subiri, handali ka. Maraming rason. Si Subiri, Senate President, si Subiri, di ba? Pero marami siyang rason, hindi niya pinipirmahan pa na para aresto, no? Kaya sabi ni Badcaster, ano ba yan, magkano ba? Kung ano sinasabi ni Badcaster, pwedeng totoo, di ba? Boss. Anak ng pating. Malas mo, Senyor Aguila. Ano ka lang kasi, reincarnation ka lang ni Santo Niño Ito, appointed santo, kaya medyo talagang napakahirap para kay Subiri ang pirmahan yung kanyang para ipa-aresto siya, no? Grabe, no? Anong klase, no? Ganyan talaga, di ba? Pero sabi ng Kongreso, pinagbigyan si Topacio ng kahilingan niya. Pero ang labo no? Sa bagay, si Senator, si Congressman Pimentel kanina, sinupalpal si Topacio. Kliyente mo yan gusto mo lang i-delay yung pag-aresto dahil mamaya paano ko nakatakas yan? May replano yan, ganito. Hindi ka ako bahala, ganito. Parang nagmamakaawa si Topacio doon sa Kongreso na pagbigyan niyo ako ganito. Ganyan na rin ang gagawin ng mga susunod. Pag magkukontempt kayo, na ayaw dumalo, pwede palang ganun. Pakiusapan kayo, di ba? Anong klase? Anyway, dapat hindi kung ano kung tutusin mo, dapat hindi pinagbigyan Ba mga boss? Bakit? Alam mo na nga na kailangan niyang umapir yung kliyente mo sa Kongreso ngayon Hindi mo na napa-apir Ngayon na kinukontempt, sasabihin mo, papakiusapan. Dapat sana sabihin ni Topacio, hindi ka pwedeng hindi umaten, boss. Supwena na to meron ka na supina. Kailangan dumalo ka na. Kung hindi, kukontem ka na maaresto ka. Dapat sinabihan niya na. Ayaw talaga Tapos sasabihin niya, kakausapin mo na naman. Dapat hindi na pumayag ang Kongreso dun Ano sa palagay niyo mga chief? Bayaan mo na kay Subiri. Talagang noon pa, matagal ng yun walang talagang parang ayaw niya. Yung pagpirma ro sa ang tagal pa, na-delay pa yung pagpirma doon sa ni Senator Ontiveros yung subpoena. Ngayon, ito na, hindi na subpoena to. Arrest na to, pa-aresto. Ayaw na naman ni Subiri. Pabayaan mo si Subiri. Pero ito sa Kongreso, akalain mong pumayag sila kay Topacio na nakiusap lang, nakakausapin ko mabuti pagsasabihan. Malabo yan. Pero pinagbigyan wala tayong magagawa, pinagbigyan pa-aresto na sana ng Kongreso di ba? Dahil contempt tsaka yung prangkisa ng SMI na-revoke na yata kanina revoke na ewan ko kung saan naman sila hihirit, no? Ganun lang yun mga chief. Hirap talaga sa Pilipinas.
Pagka mapera ka at maarakas ang connection mo, talagang ganyan, di ba? Hindi na nakakapagtaka yan, pero yun nga. Anyway, eto dito ito yung mga rally-rally nila sa Liwasang Bonifacio. Ito, ano lang ho to, 7 hours ago lang ho to. Ang pamagat to, naku po, PBBM sa pool dito. Kapatiran Muslim, pinakita ang suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Pakinggan natin. Ang natin ang ating tinig sa Senado! At ibaamot natin ang ating tinig sa Kongreso! Yanikin natin! Yanikin natin ang buong Pilipinas! Pagkakaisa! 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 Ito yung laban kasama ang masa. Ang kasama basa o laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Ang mga nakalagay sa mga yung mga hawak-hawak nila. Protect FPRRD. Protect Sara Inday Sara. Justice for Kibuloy. Yan ang mga nakalagay. Lalo yung Justice for Kibuloy. Lahat sila naka-t-shirt na puti na Justice for Kibuloy, no? At mamaya ho yatang gabi, darating yung Tatay Digong nila, no? At kasama yung kanilang kasama yata si Baste. Oo, mamayang gabi daw ho yata ata. Baka raw ho yata dadating pa si Kibuloy Yun ang yun ang bali-balita dito. Oo. Pagkakaisa! 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 At syempre, mga kababayan, Partner Franco, nais natin i-welcome ang lahat mula sa iba't ibang sektor na nandito para makiisa sa prayer rally dito sa Laban Kasama ang Bayan! Una, nais po natin i-recognize ang ating mga kapatid na katutubo na nandito ngayon para ipahayag ang kanilang mahinaing at ipabot ang kanilang boses sa gobyerno. Hello, Kapatid Jason. Ang ating mga pamayalang katutubo alay ang boses pa sila galing. Saan? Galing pa. Last day yata ho nila dito sa kasisigaw na to dito sa Liwasang Bonifacio. No, last day po ito. Kanina magulo rin yung mga Muslim doon sa Kongreso, sa labas ng Kongreso. Sigaw na SMMI, SMMI, SMMI. Diba? Pa sila sa Mindanao, pumunta dito sa Manila para ipakita sa ating pamahalaan. Galing pa raw ng Mindanao, pumunta pa ng Maynila. Antakin ninyo yan. Na hindi sila bulan sa nangyayari ngayon o sa kasalukuyang sitwasyon ng ating gobyerno. Mabuhay ang ating mga kababayan katutubo! Mabuhay ang ating mga kababayan katutubo! Mabuhay! At siyempre, kapatid, Marami ho rito, mga teenager ho, marami. Meron pa nga ako nakita, bata Bata pa siguro. No? Mga 12, ganun. Bata pa. Napokus ng camera, nakahalo po dito. Franco, huwag din natin kalimutan ang ating mga kapatid na mga Muslim na nandito ngayon para makisa sa ating Laban Kasama ang Bayan Prayer Rally. Mabuhay ang ating mga kapatid na Muslim! Mabuhay ang mga kapatid nating Muslim! Kapatid, ito ang totoong pagkakaisa na ating pinakaasam sa matagal na panahon at ngayon ay nagaganap dito sa Liwasang Bonifacio! Laban kasama ang bayan! 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 At siyempre, Kapartner Franco, nais
nais nating i-recognize ang mga kabataan na nandito ngayon sa Liwasang Bonifacio. Ito ang mga tunay na kabataan na may pagmamahal sa bansang Pilipinas. Hindi yung nasa Kongreso. Magnilay ang lahat ng mga kabataan. Brother Jason, ito ang bagay na hinahanap ng bawat Pilipino. Yes. Kung sakali mo pala, sa English pa, si apathy. Apathy is walang kapag-aalaman sa ating mamamayang Pilipino. Mga kababayan, lahat na nandito ngayon at lahat na nanonood, kayo po ang totoong Pilipino na may pagmamahal sa ating bayan. Yes! Magnilay! At siyempre, sa Partner Franco, nandito rin ang mga tunay na Gabriela, hindi yung nasa Kongreso. Nandito ang mga kababaihan para ipaglaban ang bansang Pilipinas. Hindi ka... Ano kaya sinasabi nito? Alam? Paglaban ng bansang Pilipinas. Tama talaga eh. Hindi tuwag! Tunay na nagmamahal sa ating bayan! Ang organization, iba't ibang organisasyon ang nabisa sa atin ngayon mula sa bansang Pilipino. Walang iwanan sa pagbabago ng bayan! Walang iwanan! Walang iwanan! Walang iwanan! Walang iwanan! Walang iwanan! Meron ho rito, resign, yun ho kailang mga placards. Meron here tinitira si sito si Walang iwanan! Walang Speaker Romualdez. Maraming mga masama pinag-resign. Oh. iwanan! Walang iwanan! At isa pa, may tuturo po tayo dahil iba't ibang sektor. Peter, the people united will never be defeated. 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 At ngayon, mga kababayan, mga kapatid, mamalag po tayo dahil muli magbibigay sa atin ng kanyang mga bagay na ngayon lang din natin malalaman mula sa ating pamayan ng katutubo. At lagi rin namin ito nakakasama sa laban kasama ang bayan dahil sa mahigit na 5 dekadang pananalasa ng CPP-NDF, isa po sa ating magiging guest para bigyan tayo ng bala. Ang kaalaman ay walang iba kundi si Dato Jake Bawa. Bayan nyo na yan. 7 araw ho ngayon yan. Last day na ho yata nila yung kangangakak nila yan dyan. Sigaw-sigaw sila dyan. Nalaban kasama ang bayan. At andyan, salita si Harry Roque, kung sino-sino. Si Zoraida, si Angeles, si Angeles, si Panelo, kung ano, mga boss. Masama amoy po, ha. Sana mali ako. No. Sana mali ako. Sabagay, ilang oras na lang po eh. Malalaman ko kung mali ako. No. Kasi, darating pa yung digong dyan, ha. Hindi ho, hindi ho yan, kaya masama amoy ko eh. 7 araw ho yan dyan. Sino naman baliw ang magtsatsaga dyan na magagaganyan dyan matutulog, dyan na, para dyan lang sa pagsisigaw na yan. No? Pero yun nga, merong si Harry Roque na baka magtuloy ng Malacanang to pag yun ganito. Kung ano sinasabi, ni Harry Roque, di ba? Tsaka yun nga, wawakasan, may mga wawakasan. Inasabi sila Panelo, no? Ganito, no? At naniningil si Harry Roque ng maniningil na kami! Maniningil na kami ng aming
Tinulungan ka namin, sabi niya, di ba? Si Bongbong. Iniupo ka namin. Kung ano sinasabi ni Harry Roque dyan. Tsaka yun nga, di ba? Nagsabi si Digong na baka magaya ka sa tatay mo. Ayoko mangyari ito. 7 araw ho yan dyan. No? Ibig mo sabihin, gumastos sila ng katakot-takot. Katakot-takot ho yan. T-shirt lang yan. Gano'ng karami na ho yan pinamigay dyan sa mga kusaan dyan. Iisa ho naman ang tatak. Justice for Kibuloy, di ba? O, yun lang ho yan. Mga friend. Pero sana, maawa kayo sa tao. No? Huwag niyo silang anuhin na para isa katuparan nila yung kanilang plano na sila na kunin na nila Malacanang, no? Sana hindi mangyari. Sana pagtapos ito, aalis na sila diyan 7 araw, 7 araw. No? Yan lang ang ano lang, nagsisigaw lang sila hanggang sa sila nagkanta malat-malat doon sa entablado. Kita yung seles, di ba? Ngayon na-contempt pa si Kibuloy. Contempt na si Kibuloy sa Senado, sa Kongreso, bibitin-bitin na si Kibuloy, no? At yun nga, yung prangkisa ay na-revoke kanina. Na magaling yung si Pimentel, Congressman Pimentel, magaling o. Ang mabigat kanina, gustong ipatawag si Duterte sa Kongreso tungkol ho doon sa bakit siya ang inappoint ni Kibuloy na administrador ng kanyang ari-arian. Hindi naman siya miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na sinasabi. No? Andun din ho yung Akobo. Yung Akobo, hindi marunong mag-English yata. Basta siya, gusto lang niya salita. Bisaya siya. May nangyana pa na interpreter Oo, tinay-interpret yung sinasabi niya. Pero naiintindihan niya yung tanong. Pag sumagot siya, hindi siya ang labo, no? Tanong sa kanya, English Sasagutin niya ng Bisaya. May mag-i-interpret doon sa sagot nung si Akobo, no? Napanood niyo naman siguro, di ba? Sa akin yung nangyaring hearing kanina sa Kongreso, para sa akin mga friend. Ewan ko sa inyo, malabo pa po sa tinta ng pusit. Oo. Kung sa palusutan lang ang pag-uusapan, mukhang hindi hululusot doon sa doon sa mga nasa Kongreso. Sinupalpal naman sila na sinupalpal di ba? Yun yung mga palusot, hindi hulumusot, no? Yun yung napanood ko. Ang kinakasaya ko lang dati parati ko sinasabi, di ba? Pag hindi na-revoke ang prangkisa nitong SMMI na ito, di na ako magpapalit na ako ng content ng vlog. Na-revoke. Pero hihirit pa rin sila, hihirit. Wala na yan. Tutuluyan na yung klase ng galaw nila na yan. Salip na wala na yan. Ang binira pa na yung binira, si Speaker Romualdez, ihawak ng Kongreso ang power kung i-revoke o hindi yung prangkisa ng SMMI. Di ba mga boss? Kaya ako imposibleng hindi ma-revoke dahil sa ginawa na itong tinakot nila yung kung ano-ano pagsasabi nila kay Martin Romualdez. Todas, mother pati daughter, di ba? Kaya tuloy tayo sa ating pag-antabay dito sa kung ano-ano mang nangyayari dito sa Uniteams. Dating magkasama tapos ngayon naging opposite mga friend. Wala akong mangyayari talaga. Anyway, yun ang maganda dyan. Gustong ipatawag ni Franz Castro si Duterte sa Kongreso. Pwede naman, di ba? Wala naman na siyang immunity. Ordinary citizen na rin siya. Alam naman ni Digong yan, ordinary citizen na lang siya Di ba? Tsaka marami lalabas na baho dyan. Unang-una na nga, di ba? Bakit siya ang ginawang administrador ni Pacquiao? Hindi naman siya miyembro ng Kingdom. Di ba? Merong si Akobo. Nandiyan naman si Akobo.
O maraming pwedeng, bakit siya gagawin mong administrador? Marami hong tanong. Kaya nga ho yan nga sinasabi, baka kasosyo si o, marami hong tanong na kailangan sagutin at imbestigahan ng Kongreso at ng Senado. Pero kaya mo yung Senado. Kongreso. Kongreso. Kaya mo yung Senado. Iba yata dyan. Sabi yung kay Bata Manito, abogado yung guest niya kanina. Guest ba? Hindi. Pinag-resign na ito mga nagsipirma dito sa wag i-contempt si Kibulog, di ba? Oo, dahil yun nga, ang kanilang loyalty ay nakikibulog wala sa taong bayan. Di ba mga boss? Mag-collab na po tayo, ha? Ay, nako. Basta yun, sana mali ako. No? Pero kasi para sa akin, hindi ho yan magtatagal dyan ng magrarally ng 7 araw ng para ganyan lang. At aalis na sila bukas. Tapos na kanilang palugit sa 7 araw na gastos. Kung sino man ang gumastos dyan. Pagkain lang yan. Oo. Oo. Sana mali ako. Mag-collab na po tayo. Pero yun nga, sana wag nyong gawin yan. Maawa sila sa mga tao na yan. Walang kamuhang-muhang yan. Pinag-ibit-bit nila dyan. Sigaw lang ng sigaw. Oo. Kung ano-anong sinisigaw. May ano naman may sisigaw na. Biglang, laban kasama ang bayan. May sisigaw. Tutuloy naman itong mga uto na ilang oras lang po yan. Alas 6 na po. Ang taning ko yan hanggang alas 10. Oo, yan aabangan natin. Pag basta nakalagpas po itong gabi na to at di mali ako, good. Good. Yun lang pala ang kanilang pakay dyan. Sa Liwasang Bonifacio na yan, mag-ingay ng 7 araw. Mag-collab na po tayo. Shout out, Anak Jeff Ramos. Magandang gabi po tayo. Magandang gabi. Amira, welcome to the club. Amira, isa rin, pentanilyang kibuloy na yan, sabi niya. Jaime Villapando, welcome to the club. Manlabang ka na lang, Kibs, para masaya. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Talagang iba kang hayop ka. Ikaw pa ang may kondisyon, ungas. Sino ka ba? Sino ka ba? Isa ka lang, isa ka lang impostor. Matotodas ka rin kasama ng BFF mong si Tandang Dudarian Tutae. Lecheng Hinduropot only in the Philippines. Yun nga. Anyway, sabi kanina ni Tupaccio, yun daw kondisyon na 17, fake news daw po yun, hindi raw po yun totoo. In-interview si Tupaccio ni ni Ed Lingaw at saka ni Secretary Ronald Llamas Hindi raw totoo yun. Hindi raw totoo yun. Ayon kay Tupaccio, siya raw ang general counsel ni Kibuloy. Erin Barela, shout out. Ihatid niya si Kibuloy sa mental hospital. Ihatid na si Kibuloy sa mental hospital. Librado Ludovico ulit. Baliw, arestuhin na ang gagong yan. Madam Risa, parang walang gagaya dyan sa hayop, sabi ni Librado. Soylo Flores, shout out Kailangan talagang kastiguhin at saktan itong Kibaliw na yan. Kailangan ng pilayan at paluin ng bat sa ulo para mabigyan ng leksyon yung salot na yan. Kung pwede, kuryentehin katulad ng therapy nila sa mga may sakit sa utak. Pwede, di ba? Raul Villanada, shout out Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless, Raul Villanada. Ano to? Iranyo Ihenias. Welcome to the club.
Ihenyas, Iranyo. Dalawa pala ang anak ng Diyos, si Jesus, si Jesus Christ at si Apollo Kibuloy. Ngayon ko lang nalaman. Ako nga rin eh. Pero yung isa original, ito isa pekto eh. Berinya Kamana, welcome to the club. Siya ang dapat mag-explain anong kondisyon. Pek daw, pek. Raul Villanada ulit ito. Baka ang mga realista ay magsagawa ng EDSA 4, sunod, sugod sa Malacanang at manggulo ang tabayanan. Wala nang wag nang palakihin ni BBM yung rally ni Kibulok. Yun nga eh. Sunog na yan eh. Sana nga, isa rin ang isip natin, Raul ha. Sana mali tayo. Iranyo, Henyas ulit ito. Akala ko si Jesus Christ lang anak ng Diyos. Dalawa pala, pati si Kibuloy. Fake news siya si Kibuloy. Erlinda Aquino, shout out. Hayop ka. Kimanyak Kikoy ka. Nakaka-high blood ka. Siguro turo ni Digong nyo, fentanyl. Ingat ka po, kuya. Sabi ni Erlinda Aquino. Lady Sanita, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque. At sa Labing White mo po. At sa mga anak niyo po. Lalo na kaming mga viewers mo po. Na nababaliw na sa kabaliwan ni Kibaliw. Elma Donor, welcome to the club. Grabe ang requirements ni Pacquiao. Baliw talaga. Sa Celta ka matulog. Fake daw, fake, sabi ni Tupaccio ha. Erlinda Aquino ulit. Kuya, sana palitan na si Celes. Kuya, sana palitan na si Celes sa prayer rally dahil namamalat na siya. Palitan siya nila Robin, Batogo, isama na rin si Villar at si Babalina. Eddie Lim, shout out. Kung iyang pinanggagawang yan ni Duterte at Kibuloy saan-saan rally na nananawagan ng pag-aalsa at nagkataong sa panahon ng Marcos Sr., baka kulong na yung mga yan. Tapos bobombahin lang yan ng mga tubig na galing sa Pasig River, ang baho. No, kasi malapit po kami sa Recto eh. Doon po parati may rally ni Martial Law na yan. Kawawa po yung mga rallyista. Palo dito, palo doon ng Metrocom eh. Yung iba talagang dumudugo. Tapos bobombahin sila nung ng bombero. Nung minsan binomba galing sa Pasig River eh. Ang baho. Lahat, kala sila Maano pa to si PBBM hindi pa gumagalaw eh. Pero wag nila subukan baka hindi sila makadikit sa Mindiola. Arne Aquino, sabi niya, maliban na kung yun nga may biglang mga atras na mga parang kagaya ni Enrile, ganon, ibang usapan na yun, pero kulang po sila sa elemento eh. Kasi yung People Power 1, marami po yan eh. Mga Kaparian, Madre, marami po. Marami. Mga PWD na nangaka-wheelchair, hinarang sa tangke. Hindi po yan ganyang klase ang magtatagumpay na people power. Hindi po yan. Ito. Arnie Aquino, welcome to the club. Si Kibulog kasi, bunso kaya malaki ulo. Pati Senado ngayon, bastusin na dahil sa mga senador na walang kwenta. Yun nga eh. Federico Mandaco. Nangaasar lang yan si Kibuloy. Katulong yung mga senador na hawak niya mga kaluluwa. At pinapakalat ng mga bayaran niyang vlogger dahil alam niyang di kumikibo si Marcos, patuloy yung pang-aabuso nila sa gobyerno dahil
gobyerno, hindi yan dadalo sa hearing. Malalaman natin pag hindi nabuo yung numero ni Robin at natuloy yung warrant of arrest kay Kibuloy. Kaso nga, ayaw pa ni hele-hele bago kere pa si Subiri. Here-here bago kere si Subiri. Pero mapuwersa rin siya. Totong Gonzales, shout out. Yung camera hanggang Biyernes lang warrant of arrest na raw. Kaya. Ibantag nga, hindi nila makita kung nasan si Kibulog pa, kung na-glorified na yan, biglang nawala na sa good PM, Xerox. Langya talaga, hindi na tayo dapat pumatol dyan sa gagong yan. Isa lang iniintay namin ang lumaban na sila. Siguro uunahin ko si Kimo. Malalagas sa amin ang bigote niyan. Antay-antay lang tayo, malapit na po ang finish line. Lamang sa lumabas ang mga tao para gulpihin yan mga gagong yan. Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karox. 17 request ni Kibbs sa Senado. Kaiba talaga ang baligtad si Kibbs magtanong sa Senado. Gusto ni Kibbs siyang masusunod. Sabi nito Pasio, fake daw, fake. Pero sa FBI at US, dito hindi makakalusot si Kibbs. Nakamasid ang buong mundo dito sa kaso ni Kibbs. Yan po ang aking pananaw. Dasal lang po tayo at nubayan at gabayan po tayo ng lahat ng mahal na Panginoon Diyos. Ito. Jaylin. Welcome to the club, Jaylin. Huwag patulan ang baliw. Marcelo Santa Ana, shout out. Good evening, Xerox. At sa mga Warriors, dapat dyan kay Manyak hinahambalo sa ulo para matauhan ang tarantado. Ano kayang salita ginamit ni Manyak at marami rin namang napaniwala? Mga estupido at idiot ba ang mga miyembro niya? Nakakatakot din ang miyembro nila. Kasi baka katabi mo, biglang maulol, tapos kagatin ka. Tomasa Shora Tomasa Roa. Welcome to the club. Kibuloy is a delusional narcissist. Sa mga normal mag-isip, hindi katanggap-tanggap ang mga pinagsasabi niya. Kung sa harap ko niya sasabihin na anak siya ng Diyos, ay baka masipa ko bayag niya. Dahil alam ko, sa puso ko, na si Jesucristo lang ang nag-iisang anak ng Diyos at wala nang iba. Tingnan nyo, sir, mga grupo nila. It consists of exes, mga natanggal sa pwesto, mga hindi nabigyan ng pwesto, mga vlogger na walang saysay. Ang pinagsasabi, sila ay pro-China, ibig sabihin ay sila ay mga anti-Philippines and anti-Filipinos. Gusto nilang maggulong Pilipinas. Kaya ayan, rally doon, rally dito. Hindi sila tunay na mga makabayang Pilipino dahil pansariling interes lang nila ang pinaglalaban. Tamaan sana sila ng kidlat at lipunin ng totoong Diyos dahil sumosobra na sila sa pang-aabuso sa kalayaan at demokrasya dito sa ating bansa. Mga walang credibility, vindictive at mga hipokrito ang kanilang grupo. Yung masama lagi sa gobyerno ang hinaharap at hindi tumulong na lang sa ikaangat ng bayan para sa buong mamamayan. Totoo yan. Tumasa. Ferdinand San Juan ulit Karox, sa grupo ni Kibuloy ay huwag nilang basagin ang katahimikan ng gabi. Baka sa pagsapit ng liwanag ay umaga ay hawak nila ang malamig na rehas at yumpog nila ang kanilang ulo sa pader ng kulungan. Yun nga Hindi alam nito mga to.
Shirley Jaser, shout out. Puro may mga sayad ang nagrarally para kay Kibs. Totoo. Shirley Jaser ulit, oh. Karox, dito sa Europe, si PBBM at mga alagad niya nagpapasarap sa buhay nilang lahat. Aba, samantalahin ika nga hanggat nasa pwesto pa. Tinatawanan lang niya ang pinagsasabi nila Kibs. Oh, taga-Europe ka pala, Shirley, ha. Ito. Sumagot si Ria Manampan. Sabi niya, hindi magtatagumpayan si Digong at Kibuloy. Nandito kaming 31 millions na tatayo sa tabi ni BBM. Yo. Nabanggit mo yung 31 million, ha? Nasaan ba yung 32 million ni Sara Duterte? Mukhang wala pa yata 20 million ngakak dyan sa Siwasan Bonifacio, ba? Stinkor Legacy, shout out. Malamang yung mga nakurakot ni Digong ay itinago nila sa simbahan ni Kibs para walang tanong sa tax free. Oh, malamang ganun nga. Pero malapit na, Stinkor Legacy. Maimbestigahan na yan. Rhea Manampan ulit, oh. Malala na ang utak niyan, kuya. Oh, talagang malala. Shervin Sapeda, shout out, my friend. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo din, ha. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan sa Italy. Sabi ni friend Shervin, oh. Serox, Impong Basyam Tintia Deli ay bumabati po ng napakasayang buhay sa ating pong lahat sa mga Rocky Warriors. Kahit ubod po ng gulo ng mga ganap. Masasabi ko lang po sa topic mo today, talaga pong ang saya-saya na maganap sa paligid-ligid. Akalain mo, may sarili siyang kondisyon. Fake daw, friend. Sabi ni Chief Nina Sito Pacquiao, anak ng galising halimaw talaga, ano po. Ano daw? Siya palang lahat, ano po. Siyang inireklamo pero siya rin may reklamo at dapat siya ang masusunod. At ang kanyang kautusan dapat sasagutin nila lahat ng kanyang mga katanungan. Pwede, kinam. Ano yan? Pag-aari niya rin ang korte at buong senado, buwisit, napisting yawa talaga. Hoy, Kurimaw, pwede ba, ha? Pag di ka umayos, pagbubuhulin ko mga manyakol ninyong patotoy, pambansang bigote, kinam. Kailan ka ba talaga matutunaw at lalaya sa earth? Na leche ka, ha? Di ka lang isang salot, isa kang malupit na surot. Makalayas na nga. Baka di ako makapagpigil ay inako po, kasumpa-sumpa ka talagang damontres ka. Chupi, layas, buisit. Galit na naman si Tia Deli. Rhea Manampan ulit, oh. Manampan. Hoy, hindi nagpapasarap si BBM dyan, nagtatrabaho yan. Mga hunghang, di ka makamove on DBS na kampo ni Digong at Pacquiao. Rhea Manampan ulit, oh. Mga pasaway ang dalawang abogadong mga ewan na yan. Kalat ni Baya, shout out. Hello, Miss Akira Milus, may you have a pleasant day, sabi ni Kalat ni. Oh. Shout out, Akira Milus, where na you? Good evening, Karoke. Hagupitin mo na, Karoke, sabi ni Kalat ni. Lito M, shout out, ha. Nakakatawa talaga yan si Kibs. Mukhang malala na. Tagal na. Ted, shout out, Ted. Iniinsulto talaga ni Kibulo ang Senado, ang gobyerno ni BBM at Senator Risa Ontiveros. Masyadong nagpapaimportante ang pastor at bula ang propetang ito. Gumawa pa ng 17 kondisyon para pumunta sa pagdinig ng Senado. May batas pa rin para sa mga katulad mo. Mag-antay ka lang. Piyadong darating yun sa'yo. Wala na. Masyado na siyang wala na. Yun nga, baka biglang sabihin na lang, asa na, nag-glorify na.
Ted ulit, mabuhay Senator Risa Ontiveros. Pagpalain ka sana ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng makabayan mong ginawa at pagtatanggol sa mga naapi. Oh. Celso Chang, shout out, welcome to the club. Kibaliwan lang ang lahat kay Pacquiao. Charlie Way, shout out. Moses is mad. Joel Madrona, welcome to the club. Ang parabulog, nasisiraan ng bait yan. Pag nalamigan, naligo, pagkatapos, yan, kibuloy. Elizabeth Iscare, shout out. Good morning, Sir Rox. Napanood ko yung press conference ni Ontiveros. Kung totoo yan, 17 kondisyon bago humarap daw sa Senado. Ibang klase talaga. Tama si Senadora dito. Nag-iisa lang yang sa buong mundo na may supwena. Feeling niya hari siya at siya masusunod. Out of this world. Dapat dyan, firing squad na lang para mabawasan ng isang demonyo sa ating bansa. Pero sabi nga nito Pacquiao, fake news daw yun. Hindi raw totoo, ha? Elizabeth Iscare ulit, kakaiba talaga si Kibuloy. Siguro nga, nagtatago na ito sa sarili niyang lungga. At isipin ninyo, son of God daw siya, pero sa warrant of arrest, sobrang takot na di pa naman nag-i-issue ng warrant. Hoy, kung totoong son of God ka, sige nga, tanggalin mo lahat ang akusasyon sa'yo, lalo na sa Amerika. At meron na ding sa Canada. Sige nga, ay nako. Maghimala ka nga ngayon. Hintayin mo, mawawala na lang yan, friend. Emily Capistrano, shout out. Huwag nang patagalin yan. Kaso ni Kibaliw, arestuhin na. Palala na ang salot na yan. Totoo. Shirley Estera, shout out. Senate got what it asked for from Senatong Glutathione. Pinayagan ni Glutathione na nabastanganin ng Senate imbes respetuhin. Sad na sasayang. Ayun, hindi na matindi na ito. Nabaliw na kayo sa fentanyl. Magko-concentrate ka lang sa dripping sa loob ng kwarto mo dyan sa Senate. Pukinis mo. Normando Reyes, shout out Normando Reyes, Si Pacquiao ay anak sa labas ng Diyos na kasi na-appoint lang siya, kaya he is above the law. Abay, ikaw man ang may-ari ng mundo at lahat ng gold sa mundo, hihingi ka rin ng royal entourage at royal services tulad ng food according to this dietary preference at kailangan 5-star hotel accommodation sa 50 bodyguards including bayarang less pack. At yung pwede, sabi ni Caro, isama na rin ang kanyang mga spiritual wives. Friend Shervin sa peda ulit. Sir Roque, may pahabol po akong simpong basyang. Di kasi ako talaga makaget over dun sa mga nagpauto na pumirma. How stupid can you be? Stopping up with his level. Akalain mo, Xerox, mga kapita-pitagang pumatol sa bugok. Utak biya, Xerox. Akalain mo pinatos ng mga yawa. Mga kababayan, kung minamahal, nagdudumilat po ang inyong harapan ang mga kagalang-galang na muli po ay hihingi ng inyong napaka-importanting boto sa susunod na halalan. Ano po ba sa palagay ninyo? Sila po ba ay kumakampi lang sa mga BFF? Yung may nagawang buti po sa kanila, sa inyo po, ano po ang nagawang buti ng mga korimaw na hinduropot? Kapag ito pong mga ito muling pumasok sa banga na iboto ulit, talagang super. Ayaw ko na sa Earth, Sir Rox. Sadya pong malupit ang sumpa ni Darna. Kapag ang mga leching yawa
nanalo pa ulit Kinam. Talaga, naku, friend. Nanalo pa yan, tignan mo. Friend Shervin ulit, oh. Sa atin po ba dapat ang huling halakhak at tagumpay o ang mga yawa ang tagumpay at humahalakhak po sa atin? Sana po tamang leksyon na di dapat ang ating natutunan. Bawal na po ang magpakasyunga at maging uto-uto. Totoo yan, Friend Shervin, ako. Bukas, maganda yung topic ko tungkol dyan sa uto-uto. Ha? Courtesy of Secretary Ronald Llamas. Onofre Jara, shout out. Sana hiniling niya na sasalubungin siya ng mga bandang isakay sa limousine kasama si Cynthia Villar at Amy Loy nakatupis si Robin at nasa unahan nakasakay sa galising kabayo. Paparada sila para naman sagad na ang kabaliwan. Kabaliwan. Yan pag-asa kaya gunggong na administrator. Yan pagpasa kay gunggong na administrator. Sa totoo lang, front lang si Kibaliw, pero si gunggong ang talagang siyang may-ari. Binudol tayo hanggang ngayon. Yang hayop na gunggong na yan. Siya talaga may-ari niyan. Simple naman. Tanga na lang ano dyan. Mary Grace Santos, shout out. Good morning po, Karoke. Kahit late sa live, nakaka-catch up po. Malupit sa mga comments. Malulupit ang mga comments. God bless po sa inyo. Yung 17 condition ni Kibbs ay very absurd at sobrang entitled sa pagiging self-appointed son of God. Yun nga baliw. Pero hindi raw totoo, sabi nito Paksyo. David Alin Mendoza, shout out Hi Karok sa mga Rocky Warriors. Aba naman, kahit kailan kupal niya si Kibbs. Biruin nyo, siya ang itong akusado, siya pa ang may ganang magbigay ng kondisyones niya sa Senado. Talagang baliw na itong mamang ito. Nasobrahan ata ng night duty sa mga spiritual wives niya. Kaya tayong mga Rocky Warriors ay stick to one lang ha. At baka magaya tayo kay Kibaliw. Marilo Pabianak, shout out Sabi niya, good morning po tayo at sa mga Pilipinong makabayan. Sabi nga po ni Atty. Toto Kausing, kapag namatay daw po si Kibulok, nabulok na bulok pero umahalimuyak sa mga mata at isipan ng mga senador na nagmamagaling. Kinausap daw po si San Pedro, hinahanap ni Kibulok pero wala po. At sure naman sa hindi mapupunta doon. Hinahanap naman sa listahan sa dagat ng apoy. Naku, wala din po. So, ang maliwanag, kahit sa impyerno, di siya matatanggap sa dami ng karumaldumal na ginawa niya sa mga kawawang mga inosente. Kaya, nawa, magising na ang mga ito habang may panahon pa. God bless po tayo at sa mga kawarriors. God bless, Marlo Pabian. Malia Leonora Roque, tagal na wala mo, friend. Shout out. Yung mga kondisyones ni Abuloy, that is one way of saying no sa pag-attend niya sa Senado. Makikita mo hindi talaga mangangaral niyang Diyos ang hinayupak na to. Hoy, Pastor Abuloy, ang mga tao ng Diyos sinasabihan ni San Pedro na alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa mga kapangyarihan ng bayan. Gustong magsama maraming bodyguards at magtatanong din siya sa mga witness. Gusto niya lang ipakita sa mga biktima niya na makapangyarihan siya para matakot at bawiin ang mga sinabi. Napanood niya siguro ang pelikulang The Godfather 2 nung humarap sa Senado si Al Pacino. Hoy, gago! Wala ka sa posisyon para mag-demand sa Senado. Ulul. Galit si Malia Leonor. Pero ako maaaring totoo yan, yung 17 kondisyones ni Kibaliw. Pero tinanggi lang ni Tupaksyo. Diba? Kasi po siya, kumalat diba? Malia Leonora Roque ulit
Kaya hindi mo kayang harapin si Eli Soriano sa diskusyon. Alam mo, mabibisto na pastor ka ng demonyo. Hinamon nito dati ni Soriano sa debate. Napaya kasi siya sa sagutan nila sa TV nung pinatunayan ni Soriano na kung ipangangaral mo ang salita ng Diyos, hindi ka yayaman. Nung tinanggap ni Soriano yung hamon niya, biglang umatras, puro alibay ginawa. Kaya yung tiyuhin nito sa Pampanga, sumama kay Soriano dahil hindi niya hinarap si Soriano sa debate. Kilalang kilala ni Soriano ang pagkatao nito dahil binisto ng tiyuhin niya mga kagaguhan niya. Talaga naman bistado yan Pinalusot lang ni Digonggong yan. Dahil yun nga, sige, hanggang dyan ka lang. Basta, ako bahala sa'yo. You're in good hands, dito sa Davao. Ngak ka lang ng ngakak dyan. Patayo ka na ito. Kaya kita mo. Alanganin na si Gago. Ops, pirmahan mo na lahat ito. Para baka biglang may mangyari sa'yo mawalan ako. Mawala pa yan. Ganun mo yan Yan naman mga politiko Basta magnanakaw yung mga yan, ilalagay kung kani-kaninong pangalan yung mga ari-arian na yan, diba? Nangyari na yan. Hindi naman bago yan diba, mga boss? Kaya lang, asa na yung COA? Asa na yung mga wala. Mga mag-iimbestiga sa ari-arian ng mga yan. Ari-arian ni Kibulog, yan, si Digong. Asa na yung 51 billion? Asa na sobrang daming pera ng Duterte. Walang investigasyon. Bakit? Alin Tayam, shout out. Kumusta po sa lahat, Tatay Roque? Okay lang kami. Reynaldo Gonzales ulit Magkondisyon din tayo sa Rox Kibuloy. Bawal may tama. Pag-attend hearing, isa lang yan. Di kagaya ng 17 pa kondisyon, baka yung isa lang na yan, hindi niya magagawa talaga. Baliw totoo Rinaldo Gonzales ulit Taas pa rin ang expectation sa sarili ni Kibulok kahit patong-patong ng kaso. Supwena nakukuha pang humiling kung anong dapat gawin ng Senado para sa kanya. At naglathala pa ng 17 utos na puro imposible mangyari, kaya nanggagago na lang nag-aasa si Kibulok bago siya makulong. Pinakamaganda sa mga utos na yan niya, ipanotaryo niya kay Satanas at sa mga miyembro niya, ipasunod sila ang mag-utusan ng daming kagaguhan nalalaman. But yung kamangyakan mo, di mo nilalathala. Yun nga Azucena Ambita, shout out sabi niya. Sira ulo ni Kibuloy sa mga kondisyon niya, talagang gidi si Kibuloy. Kaya talagang di aaten. Sana mahuli silang dalawa ni Digong para matahimik na lahat. Pareho silang kampo ni Satanas. Thank you, Sir Rox. More power sa'yo. Sabi ni Azucena Ambita. Joe Flores, shout out my friend. Sabi niya, hello Sir Rox. Sir Rox, ano ang pinagkakaiba ng mga fans ni Donald Trump sa mga fans ng Uniteams? Di wala. Lahat sila puro mga mangmang at kulang sa pag-iisip. Magbasa-basa, mag-research naman kung may time. Use critical thinking. Yun ang problema dito, Joy. Walang critical thinking dito di ba? Alre Morales, shout out. Sabi niya, Tatay Rox, pareha silang baliw ni Digongyo at Kibulog. More power, Tatay Rox. And God bless po sa buong pamilya nyo. God bless, Alre Morales. 3JC Hope, shout out Sabi niya, kung ako, Sir Rox, di ko papansinin niyang 17 utos ni Gibbs.
Gusto lang niyang mang-asar at bisitin si Risa. Oo, totoo yan. Pero tinanggi na nga ni Tupac-Sio, hindi raw totoo yan. Ha? 3J Show ulit to. Yan si Gibbs. Kasi, palaban yan sa asaran. Pero, lahat naman yan ay may katapusan. Akala natin sa ngayon, winner si Gibbs. Pasasaan ba't madadagit din yan ng FBI? Kung di man may FBI, basta may makakadagit dyan. Hindi nila madadagit yan, friend. Wala ka. Mag-glorified na nga yan. Bugok na yan. Sa totoo lang. 3J Show po ito. Ha? Kaya Sir Rox, kung gusto mong mag-usap tayo sa phone, meron akong 3 kondisyones. Para kasi kibuloy. Una, bigyan muna ako ng cellphone, iPhone 15 para maganda ang test. Pangalawa, paying $100 pang internet. Pangatlo, ikaw lang ang magdadadala. Makikinig lang ako pero may limit. Sold Xerox. Tawa ka ng tawa dyan eh. Alam mo, ikaw pag ayaw, maraming dahilan 3J Show ulit na. Xerox, kahit pa maglabas ng isang damakmak na arrest warrant, wapikel si Gibbs dyan, restback niya si Diggs sa Davao. Sinong lulusob sa Davao para arestuhin si Gibbs? Pero may paraan dyan para mahuli yan. Basta meron kung gugustuhin ni BBM. Ako nga, meron akong paraan. Pero di ko sasabihin at baka kopyahin pa ng mga militar. Anong paraan na naman naiisip mo? Shout out Jun Lagon, my friend. Eman Scalonanak, shout out Balong, shout out. Si Boy Hong Kong yun, mga boss. 3J Show po nito. Palagay ko, dinikta yan ni Diggs kay Gibbs. Kaso, naintindihan kaya ni Kimo yung 70 na utos English paalala sa akin si Kimo na yan. Talagang, ewan ko nga ba, Kimo! Pasok kasi ng pasok Anyway, number 1 ka naman, bahala na sa'yo kung anong mangyari sa'yo. Arin tayo ulit Kondisyon ng baliw at manyakis rapist yan ng rally yan. Napakuluyang lang yan si Digong at rapist na kibaliw. Pero ang totoo niyan, lalo na yan si Digong, malamang inagapang niyan ang mga senador, militar, pulis at iba pang matataas na opisyal. Kaya kung di yan maagapan ni BBM, baka si Bobong Sara ang umupo na dyan bilang presidente. Yun ang bigat dun Pero antayin lang natin. Basta itong gabi na to, wala nangyari. Mali ako. Mali amoy ko. Salamat. Kasi yun nga, paulit-ulit, mga friend. Kung yan lang pala yung rally-rally na yan, 7 araw kayo naghirap dyan, ganyan lang, okay lang. Arin tayo ulit BBM, huwag ka na munang lumabas ng bansa. Ayusin mo muna ang problema dito sa Pinas. Panaylayas ka ng bansa. Baka pagbalik dito sa Pinas, wala ka nang babalikan. Tuso yan si Digong. At tuso yan si Digong na mamamatay tao. Malaming alam ni si Anak Arlene mission accomplished mga boss. God bless po, God bless. Hanggang bukas po muli. Sana mali ako. Magandang gabi po mga boss.